Magandang araw sa atin lahat mga kabayan at ito po ang ating panibagong update sa nangyaring pagpasabog sa MSU Marawi. Inamin ng ISIS na sila umano ang may kagawan sa pagpasabog at may person of interest na rin na pinakita ang Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines at nagpadala na rin ng napakaraming military at mga pulis itong si Pangulong Marcos. Ngunit inahanap po natin mga kababayan yung video kung saan ay magsalita nga itong si Pangulong Marcos patungkol sa nangyaring pamubomba. Wala po tayo nakita at ang nakita lang po natin ay ang kanyang sinabi na umano'y foreign element ang posibleng may kagawan sa pagbomba nitong nangyari sa Marawi mga kababayan po natin. Ibigay na ng mensahe itong si Vice President Sara Duterte at tinawag naman na umano'y duwag itong ginawa nitong mga terorista na dinamay ang mga inosente. At ayon naman kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan po natin, ay maayos umano ang relasyon ng Katolik at mga Muslim diyan sa Marawi. At kung sino man ang may gagawa nito ay hindi umano nasahanay ng Muslim, hindi nasahanay ng Christian, kundi nasahanay ng terorista. So kinukundina ng bawat Pilipino ang ginawa nitong mga terorista at napakarami. Sa ngayon, 4 na yung namatay mga kababayan po natin at mahigit 40 pa ang inoobserbahan at ang ginagamot sa ilang ospital. Tina lang sila, but they are still capable of doing terroristic attacks just like what happened. At naniniwala kami na yung leads na nakuha namin so far ay, malaking porsyento na ang tinutukoy nila na grupo itong Maute ISIS. Ayon kay Lanao del Sur Governor Bombit Adjong, karamihan sa mga nasaktan ay nagamot na, pero 7 pa rin ang nasa kritikal na kondisyon. Sa ngayon, under control na natin yung sitwasyon. Yung iba nakalabas na, yung mga daplis lang ang sugat, nilipat na natin sa Mindanao State University Infirmary. Yung iba naman, konti lang yung sugat, nakauwi na rin yung iba. Naka-full alert status ang Philippine National Police sa Mindanao habang sa Metro Manila naka-heightened alert ito. We will also intensify the conduct of our checkpoints and our intelligence activities to preempt possible follow-up incidents on this summer. So sana mga kababayan po natin hantingin agad ng AFP ni Pangulong Marcos, ipahanting niya agad at hindi pwede na hayaan lang makatakas itong mga responsable sa ginawang pagpasabog ng IED mga kababayan po natin. So dapat buhay ang kanilang kinuha, buhay din ang kapalit, lalo na ito ay mga terorista, hindi sila dapat buhayin dahil gagawa at gagawa pa rin sila ng ganitong mga pampasabog kapag sila ay malayang at hindi pa nahuli ng ating mga otoridad. Tandaan po natin, kailangan ang matapang na leader. So kailangan ideklara agad ni Pangulong Marcos ang gera laban sa mga teroristang ito para mahuli agad sila at mapanagot sa kanilang ginawa. Kasi tandaan po natin, ang ginawa dati nila kay Pangulong Digong ay hindi nagdalawang isip itong si Pangulong Digong na pulbusin at ubusin sila dahil sa kanilang ginawang pambobomba. Sana yan din po yung asahan po natin para matakot sila, pati itong mga makakaliwang grupo na sadyang nakapasok na ngayon sa House of Representatives at patuloy na sinisira kung hindi man pananalakay at pagpatay sa kapwa nating Pilipino ay yung ginagawa nila ngayon ay sinisira naman ang administrasyon ni Pangulong Marcos at sinisira yung ating Vice President. So sana po mga kababayan po natin mahuli at magkaroon ng hustisya ang mga biktima ng insidenteng ito. Maraming salamat. Muli nakikiramay po tayo sa mga nawalan ng mahal sa buhay at God bless po sa ating lahat. Paalam.